miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Baliw! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Labis na nabahala si Aling Lucy nang marinig niya sa telepono ang pag-aaway ng anak niyang si Cory at ng asawa nitong si Hubert. Kaya nagpasya ang matandang babae na dumalaw sa anak, ngunit ipinagtabuyan siya ng kanyang manugang. Bunga niyon, humingi ng tulong si Aling Lucy sa pulis na si Rod na kanyang inaanak upang malaman ang kalagayan ni Cory. Subalit maging ang otoridad ay hindi pinapasok ni Hubert sa kanilang bahay. Kasunod niyon, lalong naging matindi ang away na Hubert at Cory hanggang sa nahulog ang babae sa hagdan. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ka mo, Hubert? Nahulog sa hagdan si Cory? Opo, Mama Lucy. Napilayan po siya kaya hindi po siya makalakad. Nasaan ang anak ko? Nakaupo sa tabi ng bintana nitong kwarto namin. Malungkot na nakatanaw sa malayo. Maaari ko ba siyang makausap? Mula po nang mapilayan siya at matali siya sa silya, ayaw na niyang makipag-usap kahit kanino. Kahit ho sa akin. Kahit sandali lang? Kung ipipilit ko po kay Cory na makipag-usap sa inyo, malamang magalit na naman siya. Baka sumpungin na naman at maging bayolente. Gusto niyo po ba mangyari yun? Hindi. Siyempre hindi. Ayoko nagagalit ang anak ko. Kaya nga po tumawag na ako sa inyo at ipinaalam ko sa inyong kalagayan ng asawa ko para wag na kayong tatawag dito sa amin. Paano, Hubert? Habang panahon na lamang bang hindi ko makikita at makakausap ang anak ko? Huwag ko kayong mag-alala. Kapag magaling na po ang pilay ni Cory at kapag wala na po siyang sumpong at payag na po siyang makita at makausap kayo, kami po mismong papasyal sa inyo. Sige. Aasahan ko yan, Hubert. Pangako po, Mama. Sabik na ako makita at makakausap si Cory. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita. Miss na miss ko ng anak ko. Ninang Lucy, mahigit na 1 linggo na noong huli tayo nagkausap. At bago ko kayo pinasyalan at kinumusta rito sa inyo, hanggang ngayon ho pala, hindi niyo pa rin nakikita at nakakausap si Cory. Hindi pa nga, Rod. Kasi nga ayaw akong padalawin ni Hubert. At maging ng anak ko sa bahay nila. Kung pinapasok lang sana ako ng manugang niyo sa bahay nila, nung nagsadya ako sa kanilang motel, nakita't nakausap ko sana si Cory. At nalaman niyo na sana ang kalagayan ng anak niyo. Nangako naman sa akin si Hubert nang huli ko siyang nakausap sa telepono na kapag magaling na ang pilay sa paa ng asawa niya at kapag payag na si Cory na magkita kami at magkausap,
Dadalaw silang mag-asawa sa akin. Bakit naman ho umayaw ang anak nyo na madalaw nyo siya? Yun nga pinagtataka ko. Hindi ho kaya buntis na siya? Buntis si Cory? Oo, may mga nagsasabi ho kasi na nagbabago raw ang ugali ng isang nagbubuntis. Nagiging sumpungin dahil sa paglilihi. Sana nga'y nagdadalang tao lamang ang anak ko, Rod. At sana lumipas na ang epekto ng kanyang paglilihi. Para pumayag na siya, magkita kami. Nina, Kasi parang hindi na ako makatagal na hindi ko malaman ang kalagayan ng anak mo. Mamamatay yata ako sa labis sa pananabik at pag-aalala sa kanya. Mamamatay yata ako. Tita Lucy, huwag po kayong magproblema. Karen, habang nagtatagal, habang nagdadaan ng mga araw, hindi na ako makakain. Hindi na ako makatulog dahil sa labis sa pag-aalala ko kay Cory. Malalaman niyo rin po ang kalagayan ng anak niyo, tita. Oo nga po. Kung totoong nagdadalang tao siya, lalong dapat ko siya madalaw para mapaalalahanan ko siya ng mga tamang pag-iingat sa kanyang pagbubuntis. Ipanatag po ninyo ang loob ninyo. Hayaan niyo. Sa susunod na pagdalaw namin sa anak ninyo, malalaman yung kalagayan niya. Huwag po kayo masyadong mabahala. Baka mamaya magkasakit kayo. Karen, salamat sa pagmamalasakit niyong mag-asawa sa akin, ha? Pero paano niyo malalaman? Ay, paano ko malalaman ang kalagayan ni Cory? Gayong ayaw niya magpadalaw kahit kanino. Paano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Karen, may katwirang mamroblema ang tita Lucy mo. Matagal na niyang hindi nakikita at nakakausap ang kanyang anak. Oo nga eh. Dahil sa pag-iisip niya sa problema, ayan, nahuhulog na yung katawan niya. Namamayat na. Kasi nga, hindi siya makakain. Hindi rin makatulog. Ay, kailangan natin talagang tulungan. Paano natin siya matutulungan? Paano natin malalaman ang kalagayan ng kanyang anak? Ayaw mo magpadalaw ng pinsan mo kahit kanino. O di aalamin natin. Malalaman natin yung totoo. Paano? Pagdating natin sa bahay, mag-impake na tayo ng mga damit. Mag-check-in tayo sa motel ng asawa ni Cory. Nakatabi lang daw ng bahay nila mag-asawa. Karen, At kahit napatago, kahit palihim, aalamin natin ang tunay na kalagayan ng pinsan ko. Hubert, Alam mo pangalan ko? Kilala niyo ba ako? hindi. Naipagtanong lang namin ang pangalan mo. Kaya nalaman namin na ikaw na mamahala sa motel na ito na tutuluyan namin. Isang linggo pala kayo rito. oo, kasi nga may aasikasuhin kaming trabaho na malapit dito. Etong susi ng kwarto niyo. Uy, salamat. Maiwan ko muna kayo. May aasikasuhin lang ako sandali sa bahay namin. Saan yung bahay nyo? Sa tabi nitong motel. Yung bahay na may 2 palapag? Oh, Sinong kasama mo doon? asawa ko. Sige, tiyo muna kayo. Okay. Karen, paano kapag nalaman ni Hubert ang totoo? Napinsan ka na kanyang asawa? Tsaka na lang natin intindihin yun. Ang mahalaga malaman natin kung ano yung kalagayan ng pinsan ko. Sa ayaw at sa gusto ni Hubert at ng kanyang asawa. Freddy, halika dali. Bakit ba? Ano bang sinisilip mo dyan sa labas ng bintana nitong kwartong inuukupan natin? Si Hubert. Oh, umalis na ba siya? Para makapunta na tayo at makapasok sa bahay nila. At nang makita at makausap mo na ang pinsan mong si Cory. Hindi umalis si Hubert. Ayun o.
Lumabas siya doon sa bahay nila, pero naupo lang doon sa ilalim ng puno doon sa tabi ng bahay. Oo nga, no? Nakaupo siya na parang may malalim na iniisip. Uy, ano yun? Para siyang nanumo. Napasabunot sa buhok niya. Tingin ko parang may mabigat siyang problema. Impit nga umiiyak eh. Pigil na pigil. Parang pinipigil yung pag-iyak niya. Bakit kaya ganun? Bakit siya napahagulgol? Ano kaya ang mabigat niyang problema? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nagtaka sina Karen at Freddy sa nakitang impit na paghagulgol ni Hubert at sinikap ng mag-asawang mapatid ang problema ng lalaki upang matulungan siya. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hubert? Hubert? Kayo pala mag-asawa. Kala ko kung sino yung kumatak. May dala kaming pasalubong para sa'yo at sa misis mo. Oo. Nakalimutan namin ibigay sa'yo kaninang dumating kami sa motel. Ano to mga minatamis? Baka magustuhan nyo ng asawa mo. Salamat. Hindi mo ba kami patutuloyin sa loob ng bahay mo? Para makapagkwentuhan tayo kahit sandali lang. Oo nga, at saka para makilala rin namin ang iyong misis. At baka may problema ka, Hubert. Baka pwede makatulong kami. Wala akong problema. Pasensya na kayo, pero natutulog sa kwarto sa itaas ng asawa ko. At ayaw na ayaw niyang maistorbo ang kanyang pagtulog. Ay, ganun ba? Ganun na nga. Pasensya na kayo mag-asawa, ha? Pasensya na kayo. Freddy, naniniwala ka ba sa sinabi ni Hubert na natutulog sa itas ng bahay nila yung asawa niya? Posibleng nagsasabi siya ng totoo, Karen. Pero habang nagsasalita siya hindi siya makatingin ng diretso sa atin. Iniisip mo bang nagkakaila sa atin ang asawa ng pinsan mo? Malay ko. Ay! Parang may nabasag. Parang galing sa kwarto sa itaas ng bahay ni na Hubert. Oo nga. Ano kayang nabasag doon? Walang iya ka, Hubert! Walang iya ka! Cory, huwag kang magalit. Huwag kang magbasag ng kung ano-ano dito sa kwarto natin. Nakakahiya sa mag-asawang naka-check-in sa ating motel. Wala akong pakialam kahit sino makarinig sa pagwawala ko! Wala! Hindi ko naman gustong maistorbo ang pagtulog mo kanina eh. Paano hindi mabubulabog ang pagtulog ko? Nagpapasok ka ng kung sino sa bahay natin! Hindi ko pinapasok yung mag-asawa. Tinanggap ko lang yung pasalubong na ibinigay nila. At kinausap ko lang sila sa labas ng pinto. Hoy, uli-uli, huwag kang papayag na may ibang taong lumapit dito sa bahay natin! Oo, hindi na mauulit. Kapag may ibang taong nagpilit pumasok sa bahay natin, palayasin mo! Kapag hindi mo ako sinunod, masasaktan ka sa akin, mapapatay kita! Cory! Mapapatay kita! Saan hahantong ang matinding galit at pagwawala ni Cory? Mga nagsaganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Susan Robles. Special Sound Effects, Jenny Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Production Assistant, Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.